Genesis, mga sumunod pang lahi ni Abraham. Bukod kay Sarah, naging asawa rin ni Abraham si Ketura. Ang mga anak niya rito ay sina Simram, Hoksan, Medan, Madian, Isbak at Suwa. Si Hoksan ang ama ni Seba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Letusim at Liumim. Ang mga anak naman ni Madian ay sina Efa, Efer, Enok, Abida at Elda. Lahat sila'y buhat kay Ketura. Kay Isaac pinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. Ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para malayo kay Isaac. Namatay si Abraham. Si Abraham ay nabuhay na 175 taon. Matanda na siya nang mamatay. Inlibing siya ni Isaac at Ismael sa yugib ng Makpela sa silangan ng Mamre, sa parang na dating kay Efron, anak ni Sohar na Heteo. Ang parang na ito ay binili ni Abraham sa mga Heteo at dito sila inilibing ni Sarah. Pagkamatay ni Abraham, patuloy nilang pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Beer-lahai-roi. Ang lahi ni Ismael. Ito naman ang lahi ni Ismael, anak ni Abraham kay Agar, ang Ehipsyang alipin ni Sarah. Si Nebayot ang panganay, sumunod si Kedar, Abdil at Mibsam. Sumunod pa sina Misma, Duma at Masa. Pagkatapos ay sina Hadad, Tema, Etur, Nafis at si Dema. Ito ang 12 anak ni Ismael. Bawat isa ay naging pinuto ng kanyang lipi at bawat lipi na nirahan sa kanyang lupain. Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon at siya ay inilibing. Ang lahi ni Ismael ay doon tumira sa lupain sa pagitan ng Habila at Shur sa daang patungo sa Assyria sa silangan ng Ehipto. Nakabukod sila sa iba pang lipi ni Abraham. Pinanganak sina Esau at Jacob. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac, ang anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac na mapangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Betuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebecca kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang kalagayan, bakit pa ako mabubuhay? At siya'y nanalangin, ganito ang tugon ni Yahweh. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Mas malakas siyang bata, kaya naman balang araw, ang matanda ang alipin nitong bunsong iluluwal. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis ng una at mabalahibo ang katawan, kaya't Esau ay pinangalan niya dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal, kaya Jacob naman ay tinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Pinagbili ni Esau ang kanyang karapatan. Lumaking malulusog ang mga bata, naging mahusay na mangangaso sa Esau, at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi nasa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau, palibhasa'y kinawiwilihan niyang kanin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso, samantalang si Jacob naman ang mahal ni Rebecca. Minsan si Jacob ay nagluto ng pulang buto ng sitaw. Siya naman pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo ako ng mapulang niluluto mo. Mula no itinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, oo, iyon na ang lahat ng ito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan ng pagiging panganay. Payag na ako, wika ni Esau. Aanhin ko pa ang pagkapanganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Binigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa nito ng tinapay. Matapos kumain at uminom, umalis na agad si Esau. Yun lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan sa pagkapanganay. Genesis. Si Isaac sa Gerar at sa Beerseba. 26 na kabanata. Tulad na nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon uli ng tagutom sa lupain ng Kanaan,
kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Filisteo. Napakita si Yahweh kay Isaac at ang sabi, "Huwag kang pupunta sa Ehipto, doon ka tumira sa lupaing ituturo ko sa iyo. Dito ka muna, ako'y sa iyo at pagpapalain kita. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito, tulad ng aking pangako sa iyong amang si Abraham. Pararamihin kong gaya ng mga bituin ang iyong lahi at lahat ng lupaing ito ibibigay ko sa kanila. At hihilingin sa akin ang lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong angkan. Pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos." Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Kung tinatanong siya ng mga taga roon tungkol kay Rebeka, sinasabi niyang ito'y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya'y patayin para makuha si Rebeka, sapagkat ito'y maganda. Hindi pa sila nagtatagal sa dahong iyon na dungawan minsan ni Abimelech na sina Isaac at Rebeka ay naglalambingan. Ipinatawag agad ni Abimelech si Isaac at ang wika, "Tiyak na asawa mo ang babaeng iyon, hindi ba? Bakit ang sabi mo'y kapatid mo?" "Natatakot po ako na baka ako'y patayin kung sabihin kong asawa ko siya," tugon ni Isaac. "Bakit mo ito ginawa sa amin?" wika ni Abimelech. "Kung siya'y ginalaw na isa sa mga tauhan ko, isinubo mo pa kami sa kapahamakan." At sinabi ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, papatayin ang sinamang umapi sa mag-asawang ito. Si Isaac ay nagsaka ng taong iyon, at makasandang ibayo ang kanyang inani. Pinagpala siya ni Yahweh at patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan. Ano pat siya'y yumaman. Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka, kaya tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito'y nabubuhay pa. Sinabi ni Abimelech, "Umalis ka na, Isaac. Ikaw ay makapangyarihan na kaysa amin." Kaya umalis si Isaac at doon tumigil sa kapatagan ng Gerar. Ipinahukay niya uli ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo, at ang mga balong iyo'y tinawag ni Isaac na dating tawag dito na kanyang ama. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa kapatagan. Ngunit inangkin ito ng mga taga-Gerar, kaya tinawag niya iyong balon ng away, sapagkat sila inaway ng mga taga roon. Nang makahukay uli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar, kaya tinawag naman itong balon ng pagtatalo. Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin nito, kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. "Uunlad tayo sa lupaing ito," wika niya, "pagkat dito tayo binigyan ni Yahweh ng kalayaan." Umalis si Isaac at nagpunta si Beerseba. Nang gabing yun, napakita sa kanya si Yahweh at ang sabi, "Ako ang Diyos ng iyong magulang, huwag kang matatakot, kita'y sasamahan. Pagpapalain ka at ang iyong angkay pararamihin ko. Ito'y alang-alang sa aking alipit lingkod na Abraham." Nagtayo si Isaac ng dambana roon at sinamba si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na iyon at humukay uli ng balon ang kanyang mga alipin. Ang kasunduan ni Isaac at ni Abimelech. Dumating si Abimelech buhat sa Gerar kasama si Ahuzat na kanyang tagapayo at si Pikol, puno ng kanyang hukbo. Tinanong siya ni Isaac, "Bakit mo ako dinalaw? Hindi ba't ako'y pinalis mo na sa iyong bayan?" Ito ang tugon nila, "Naniniwala na kami ngayon na sumasa iyo ang Diyos. Nais naming makipagkasundo sa iyo. Ipangako mong di mo kami pipinsalain sapagkat hindi ka naman namin pininsala. Pinakitaan ka namin ng mabuti at di ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ni Yahweh." Naganda si Isaac ng malaking salo-salo at sila'y nagkain at nag-inuman. Kinaumagahan, sila'y nagsumpaan na magiging magkaibigan at masayang naghiwalay. Naging matalik na magkaibigan sila mula noon. Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila'y nakahukay na ng tubig. Tinawag niyang Seba ang balong iyon, kaya hanggang ngayon ay Beerseba ang tawag sa lungsod na itinayo roon. Nag-asawa ng mga dayuhan si Esau. 40 taon si Esau nang siya'y mag-asawa. Si Judith na anak ng Hiteyong si Biri ang naging asawa niya.
Napangasawa rin niya si Basemat, anak naman ni Elon, isa ring Heteo. Ang dalawang ito ang naging dahilan ng pamimighati ni Isaac at ni Rebecca. Ang mabuting balita ayon kay Mateo. Pinagaling ni Jesus ang isang ketongin, 8 kabanata. Na makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng mga napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako inyong mapagagaling. Hinipos siya ni Jesus at sinabi, ibig ko gumaling ka. At pagdakay na wala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka pasuri sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang pagpapagaling sa alipin ng kapitan. Pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakausap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko'y napaparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubang nahihirapan. Paroroon at ako at pagagalin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagalin ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran, at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas, do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, Umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig, noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Maraming pinagaling si Jesus. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang biyanan nito, nakahiga tinaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman.